Kasi po, yung ano na yon, yung lupa daw sa kanila. Wala naman sabi-sabi sa akin na ganun eh. Basta na lang sila nagbakod na hindi namin alam. Bakit po ninyo binakuran na parang kinulong po sila sa loob? Alam po nila kung saan yung boundary namin. Ngayon, naalarma lang po yung mga kapatid ko kasi gumawa po sila ng concrete fence. So, yung mga kapatid ko naalarma, ano ba mana ito manong na bakod? Ano Okay. po, according ba mana ito sa boundary? Hindi ba po, sir, ginagamit yung posisyon niyo bilang isang barangay? Although titulado yan, pero may conflict na po kayo. Lamang po kayo dahil barangay captain po kayo eh. I see abuse of authority po rito. Ang gusto nila, papirmahin na kami na sa kanila na ang lupa. Makapangyarihan po kayo, sir, kasi kayo'y kapitan. Sila po, simpleng tao lamang. Alam mo, Gob, ayoko makipag-away sa mga taong hinalal ng opisina para manilbihan sa taong bayan. But if somebody comes to you, do not use the court as your dump site. Tingnan mo muna kung may paglabag, may panlalabis, bulag ang sasabihin mo. Kung ako nakaupo dyan, patitinuin ko lahat yung mga sa lugar mo. Sino naglagay niyan? Sinong inutusan niya? Yung mga ano po, yung mga tauhan niya, dumating po yung ano, yung isang truck na tao niya, yun ang nagharas sa amin. Yung sinabi mong tao niya, tao ba ng barangay? Mga barangay Hindi kagawad? po. So, mga ibang tao. Sino yung sinasabi mo niya nagpadala? Yung kapatid niyang engineer, Kapatid niyang engineer sa munisipyo, sa saan? hindi, sa construction, nung naggagawa ng mga construction. Ano daw dahilan bakit kayo binakuran at gusto ko maintindihan? Kasi po, yung ano na yon, yung lupa daw sa kanila. Okay? Tapos, wala naman sabi-sabi sa akin na ganun eh. Basta na lang sila nagbakod na hindi namin alam. Okay. Gusto kong sabihin, sino bang nirereklamo mo? Yung kapitan talaga, Yung kasi kapitan. siya po ang naglagay talaga ng harang na yan sa amin. Siya mismo. Opo. Doon ba siya nang naglagay ng harang? Opo. Nakikita niyo? Opo. So, tanong ko, titulado ba yung lupa na yan or lupa ng gobyerno yan? DN? Ano tong klaseng lupa to? Minana ko po yan sa mga magulang ko. Okay. Why titulo po kayo? Wala po pa kaming hinahawakan na titulo, Alright. pero mayroon kaming mga ibang hinahawakan na Alright. ano. Kayo ba nagbabayad ng buwis niyan? Tax declaration? Opo. Alright. Sige, tawagan muna natin tong si Kapitan. Si Kapitan Rizal Rodriguez Jr. Magandang umaga po sa iyo, Kapitan. Yes, sir. Alright, good morning. Salamat po sa pagtanggap ng tawag namin po, Kapitan Rodriguez. Okay, Kapitan, nandito po sa atin yung constituent ninyo dyan. Ako naman po ay makikinig po at gusto ko maintindihan kung ano nangyari dito. Itong lupa dyan, no? Nung umpisa na tumira ako dito, that was 1988. Okay, Tapos sila din, tumira na rin dyan. alright. Kasi nasa bundok pa yan sila nakatira eh. Ngayon, nung mag-umpisa nga sila dyan, wala nga silang pangbubong. So, binigyan ko sila ng 5,000 pieces na pawid. No? Okay. Para naman makapag-umpisa sila. So, ganon. And then later, alam po nila kung saan yung boundary namin. Kasi nakiusap po sila na mag-asawa na gagamitin muna nila yung lupa dyan na para sa convenience nila. So wala naman pong problema. Okay. Since 1988 hanggang po ngayon, Okay. silang gumagamit. Alright. Ngayon, naalarma lang po yung mga kapatid ko kasi hindi ko naman po solo ang lote. Kasi gumawa po sila ng concrete fence. So, yung mga kapatid ko naalarma, ano pa mana ito manong na bakod, ano Okay. po, according ba mana ito sa boundary. Sabi ko, di, magpatawag na lang tayo ng surveyor. Okay. Oo, so nagpatawag kami and then sabi ko nga, inantay ko talaga na meron din silang surveyor to protect on them ng more than 30 years sa pag-aantay ko para may magpo-protect din sa kanila, Sir Ben. Okay.
So, nakahanap naman sila dahil nagpa-survey sila without checking sa amin dito sa kabila kung ano ba ang sitwasyon ng lote namin. Okay. Kasi ang lote po namin is titulado since 1948. Alright. Sige, sir. Titled po ito. Alright. Well, sige sir, wala namang problema kung nagpapasurvey po kayo. Kaya po sila nandito, sir. Bakit po ninyo binakuran na parang kinulong po sila sa loob? Kasi binakuran po sa yan, sir, ng kapatid ko kasi nagtensyon na eh. Sir, sandali muna, sir. Kasi, Sir, sandali, ano? Public official po kayo. You're a public Yes. servant. You're a public servant. Hindi ba po, sir, ginagamit yung posisyon niyo bilang isang barangay? Although titulado yan, pero may conflict na po kayo. Lamang po kayo dahil barangay captain po kayo eh. Sila po'y constituent ninyo. I see conflict of interest. I see abuse of authority po rito. Siguro, sir, maintindihan ko kung hindi po kayo... Sir, sandali, ano? Siguro, sir, maintindihan ko kung hindi po kayo gumawa nito, at least pareho kayo, mga ordinary citizen, lamang na po kayo eh. Meron po ba kayong testigo, sir, na parang nag-usap-usap muna? Kasi hindi po, 80 anyos na po, pumunta po sa amin para isumbong lang po kayo sa inyong panlalabis, sa inyong posisyon. Actually, sir, no, Sir Ben, nagpunta yung mga anak niya sa barangay at yung mga kapatid ko. Nag-usap-usap sila doon, nag-inhibit ako. Alright. Anong napag-usapan, sir? Ha? Anong napagkasunduan? So, nag-usap sila na magbibigay yung mga kapatid ko ng daanan nila as long as makita yung boundary talaga. So may condition po kayo, sir. In the meantime, ginagamit nyo, may condition po kayo. Nagawa nyo na po, sir, ay magharang muna and then you set the condition. Walang harang pa yan, Sir, Ben. okay, sige, Lola, sagutin mo. Lola, ito si Lola, sagutin mo po si dito ho, si Kapitan. Sir, ang gusto nila, papirmahin na kami na sa kanila na ang lupa. Ay hindi naman ako pumunta doon para magpirma. Para mag-ayos. Opo. Para magkalinawagan. Opo. Pagdating nyo roon, terma ka na agad. Opo. Eh kung ganyan, pananaw ko lang kung nakikinig sa Kapitan, nakikinig sa ating Municipal Administrator, ayaw ko ang mga, hindi ligtas kahit kapatid ko. Hindi ligtas kahit mga kapatid ko, politiko na rin. May isang senador, may isang congressman. Kapag ang isang public servant, hinalal, nanilbihan sa gobyerno, ginamit ang tanggapan para makalamang sa kapwa. Ginamit yung kanyang tanggapan bilang isang kapangyari, abuse of authority ang tawag na doon. Pag ang issue rito ay personal niya na pag-aari at ginamit mo ang tanggapan, abay conflict of interest yun. Dalawang klase. Manilbihan ka para sa bayan, hindi ka naninilbihan para protektahan ang iyong kapakanan. Si Bong Sokgang, administrator ng Municipal Administrator ng Batan, Aklan. Narinig niyo naman siguro, sir, yung issue rito. What can you say? Sir, at best of my knowledge, sir, no, nag-action agad si Mayor, kay engineer, at saka sa Chief of Police, Okay. na inspectionin yung area. Alright. So sila, pamilya ni Capri, kasi may sabi kinausap po si engineer, may application ng fencing dito sa permit. Okay. So sabi ni engineer, naka-on hold daw yung permit kasi may complaint sa kabila. Okay. So pinacheck kay engineer doon kung yung gumawa ng fence. So sabi sa akin ng engineer, yung fence nila is hindi naman permanent na ginawa yung structure. Removable naman pa daw. Okay, sir. It's good, okay? Malinaw, no? Ibig sabihin, nang himasok na si Mayor, nagpadala ng inspector na engineer, salamat naman, ginawa ni Mayor ang kanyang tungkulin bilang ama ng bayan. At ginawa niya, hinold niya muna yung structure of putting a fence. Tama? So, ang sagot naman itong respondent, itong sila pamilya nila barangay, chairman, on hold, removable naman yung structure. Removable yung structure, but still stay there. That's an illegal structure with no permit. Bakit hindi nyo pa sirain muna yan? Because wala pong permit yan. Ikaw na mismo nagsabi, on hold yung permit, on hold muna yung permit. So in other words, dapat walang structure, pero nagtayo sila ng structure nila. Ay, yun yung pag-ano sa akin ng municipal engineer, sir. Well, kung ganito, sir, ano magagawa po ni Mayor? Kasi parang nilabag po sila yung business permit and licensing office.
Yung City Engineering's Office, Kasi yung nakita na yan, ano kasi, sir, na illegal structure pong ginawa nila, and then, hindi po makatao ikulong mo yung sa loob na wala man lang pahintulot, may question dito, it needs to be resolved, and nangyari, they took the matter in their own hands, ginamit po yung sinasabing tanggapan, panggipit po, na para sila nasa posisyon. Kung ganun po, may defiance na po sila sa tanggapan ni Mayor, pagsaway na po. At saka po sir, kasi nag-usap kami ni Engineer doon last February. Sir, I want you to understand what I'm saying. You're giving me a statement. Do you agree with me? Si Bitag pong kausap nyo, ayaw ko pong bitaging kita. Hindi naman. Galing na po mismo sa bibig ninyo. Sinuway si Mayor. Sinuway na yung munisipyo, may paglabag, walang permit yung struktura na yan. Hindi naman sir. Gusto nyo, sir, na abutin sorry to po. rito sa Ombudsman hanggang sa DILG? Kasi, sir, nasa DILG ka eh. Opo. Well, pag ikay nasa DILG, sir, kasamang gobernador mo, kasamang mayor mo. Pag hindi kayo kumikilos niyan, ombudsmanable na po to, sir. There's negligence there, negligence leading to graft. Work with me here, sir. Hindi ako nagmamagaling. Ngayon, alam mo na, Yes sir. sinabi ko na sa iyo, magiging basihan to para pagsampa ng kaso, pati Okay po, kayo, sir. pati ikaw, na nakaabot na sa mayor mo. Ikaw mismo nagsabi, nakatape po tayo, naka-record po tayo, napapanood tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Nanonood din po sa atin kahit anong tanggapan ng gobyerno. They're listening, they're watching us. Be careful what you're saying. Galing sa iyo ang sabing, solusyon. Gagawin mo ba, sir? Okay, pupuntahan ko ngayon sir. Ayun, sir. I-refer Okay mo po, sa sir. legal so you'll be guided accordingly. Total, administrator ka ni Mayor, dapat kabisado mo lahat ng ganito kapag Hindi sir, naka-encounter po. bago lang po ako sir. Na-appoint. Ay, kung bago ka na, sir, takbo ka na doon sa legal ninyo. Opo sir, Alright. mag-inquire po ako sir. Pati Humingi lahat ka, ng hindi ka kausapin mag-inquire. ko. Humingi ka ng guidance at advice. Yes po sir. Naintindihan mo? Yes sir, thank you po sir. Kasi ang sagot mo na yan, kay OIC ka, bago ka pa lang, kinakailangan, masabi mo kay Mayor. Alright, at least napaabot ko na sa iyo, sir. Malinaw po. Salamat yan, po, sir. Thank you po, you sir. so much. Okay. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po sir, welcome Alright, po sir. Thank you po sige. sir. Chairman, nandiyan ka pa ba? Andito po ako, sir, nakikinig. Cap Rodriguez, narinig mo naman siguro ang aming punto de vista. You have an illegal structure that does not have any permit from the local authorities, which is the ILG, sa ilalim po yan ng City Hall. You build an illegal structure, and then, sinasabi nyo, on hold, walang permit, so therefore, illegal yan. You took a matter into your own hands. You didn't wait for the City Hall or Municipal Hall to tell you, ginamit mong kapangyarihan mo. Sir, isang araw baka ang mga kaanak mo, pag wala na kayo sa kapangyarihan, maaaring maapi, labis ng mga nakaupo, kanino po kayo tatakbo? Pakikinggan ko po kayo. Ganito po ang pag-defense ko. Makapangyarihan po kayo, sir, kasi kayo'y kapitan. Sila po, simpleng tao lamang. Huwag niyo pong ilagay ang batas sa inyong kamay. Hindi naman po ako naglalagay ng Ay, sino po ang naglagay ng harang structure dyan, di ba? Pagsuway sa mayor yan, pagsuway sa munisipyo? On the other side po. Kasi Hindi, on the other side, ibang issue to. So, ibig mo sabihin, kaya ito yung ganti mo. hindi, para lang to determine, sir, ang boundary namin. Hindi na, sir. Ang maglalagay ng boundary, ang munisipyo magdedetermine. Para kung sabihin ninyo, ito yung bakod mo po pwede. Pero ang ginawa mo, illegal eh. Wala kang permit dyan eh. Ilagay lang, sir. Wala kang permit dyan, sir. Ididikdik ko sa kokote mo. Wala kang permit. Sabi ng munisipyo, no permit. Hold on muna dyan sa structure niyo. So take away that structure. Itong concrete barrier, sir, removable ito. Bakit hindi mo na lang tanggalin yan? Yan nga ay narereklamo, tigas ng ulo mo eh. Tinitingnan kita ngayon bilang isang public official. Hindi doon sa lupa mo. Ayokong pakinggan yung angkin mo sa lupa mo. Tinitingnan kong asal mo, ang kinikilos mo bilang isang taong gobyerno. Ikukonsulta ko to sa ombudsman. Sige po. Ilalapit ko to pati sa... Makinig ka. Sige pa, wag mo akong challenge dito. Ayusin mo muna ang problema mo. Huwag mo akong susubukan kasi gagamitin ko yung nauukol na mga batas, pati mga departamentong manghihimasok dito. Malalantad ka. Pag-isipan mo muna ang mga next move mo. Alright? Okay po, sir. Good. Noted. 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 Thank you. Ang nakaraang Lunes, pati gobernador ng Aklan, natatakot ata rito eh. Ay, Gob, kung nakikinig ka. Alam mo, Gob, ayoko makipag-away sa mga taong hinalal ng opisina para manilbihan sa taong bayan. But if somebody comes to you, do not use the court as your dump site.
Huwag mong gagamitan ng hukuman. Ako naman nagsasabi, trabaho lang because you're a public servant. So therefore, kasama doon sa iyong tungkulin na masisilip ka. Hindi ko trabaho manira dito. Trabaho ko rito ilantad. My job is to educate, inform. My job is to emancipate, palayain ng mga tao doon sa sinasabing kulang sa kaalaman. My job is to expose, ilantad ang katotohanan. Dito ngayon, Gov. Enrique Miraflores. Study this carefully. Do not say, ay, isang pa na lang ang kaso sa hukuman. Hindi, makinig ka muna. Ama ka ng probinsya. Tingnan mo muna kung may paglabag, may panlalabis, bulag ang sasabihin mo. Kung ako nakaupo dyan, pati tinuin ko lahat yung mga sa lugar mo. Hindi ko sinasabi kasi kami sa media, marunong kami sumilip kung anong tama o mali. Pinag-aaralan namin lahat ng mga sinasabing hakbang, lahat ng mga rules, procedures, pati legalities. Kaya may karapatan ang media, yung totoong media, manuri. Tumuligsa. Kasi may basihan. Wala pang issue rito. Wala pa nagkakasuhan. Hindi pa lang nagkakaintindihan. Tingnan mo kung may paglabag. Gob. Kung may paglabag sa hakbang ng mga taong pinatutupad ka lang tungkulin kung tama o mali. Ayun ang pinaglalaban ko. Kaya nga may hashtag ipabitag mo. Maayos nga kayo. Ngayon kasama pa rin na po natin ngayon si Nanay Eldelisa Idaw. Siya man nagrareklamo, kaya lang dito po sa parting to, gusto po natin agad tawagan si Gobernador kung handa po siya masagot. Kasi mahalaga po ito na makarating po mismo sa Gobernador at maaksyonan ng Gobernador. Dahil ang Gobernador malaki po talagang kapangyarihan eh. Siya po'y ama ng lalawigan. Governor Jose Enriquez Miraflores, magandang umaga po sa iyo, Governor. Yes, sir. Good morning po sa inyo. Okay, sir. We're not after kung bangayan sa lupa ng individual to private individual to private individual. Let's leave it at court. Sir, Yes. pag ang isang barangay official, elected or appointed official, or any public servant for that matter, under the public office, and then he has the position and he's claiming and meron pong naagrabyado feeling that his rights being trampled upon by somebody na may makapangyarihan dahil barangay chairman siya. Ang nagrereklamo po yung kapitbahay niya na nakita po namin na lumapit po, nilagyan niya po ng bakod yung tinutuluyan nitong matanda. Nakikita po sa TV. Ngayon, nag-imbestiga po kami sa lokal na pamahalaan sa munisipyo, wala pong fencing permit na ibinigay kay barangay chairman. Ang sagot po ni barangay chairman, habang ito po yung sa administrator po ng munisipyo, walang permit yan, kaya illegal. Ang sagot naman ni Kap, abay, temporary lang yan. So ngayon, sir, bilang ama ng probinsya, ano pong inyo masasabi po rito? I'm centering po yung abuse of authority by an elected official doon po sa kanyang constituent. I want an answer sa inyo, sir, bilang ama po ng gobernador po kayo. Ama po yun ng lalawigan. Sa ilalim po ninyo, mga Yes. mayor, you have your provincial council who will guide you. May legal din kayo dyan. Yes. And of course, sa ilalim ng DILG, you will be guided accordingly and you can simply call. Ang gusto lang po namin, bakit hindi nyo po tawagin yung magkabilang panig? Nag-investiga na po kami. Pare po sila, mga claimant. Wala naman po silang titulo. Kakausap lang po na sa DNR. Yes, sir. Actually, sinabi ko na rin sa staff nyo na ipapatawag po sila. Yun. Complainant at Oh, yung sige, sir. barangay captain. Baka Yes, sir. mapag-usapan kung ano yung ano. So, sinabi ko na rin po sa kanila. And this week, or pag nagbigay na ng recommendation yung legal department ko, at least ma-actionan din namin po. Pag sinabing legal department, on what grounds, sir? Doon sa administrative complaint, laban doon sa sinasabi po natin, official? Administrative complaint na po ito. We're bringing in something dito. Tumutulong na po kami dito sa isang taong simple lang, laban doon sa abuse of authority ng isang individual na hinalal ng issue rito, pamilya niya. Now, may conflict of interest po rito, sir. We don't need to go sa legal dito. We just have to look at whatever is moral is legal. Sometimes whatever is legal is not moral. Manindigan po kayo, sir. Gobernador po kayo eh.
Yes, and kaya nga po sir, nasa legal department po. Well, the question, sir. Sige, sir. Naniniwala na po ko sa inyo. Sir, importante lang nakaabot sa inyo. Dadalhin po namin siguro Yes. sa inyo matanda para naman kayo po, sir. Especially kung nagkasala po si Kapitan, abuse of power like sinasabi nyo. Of course, we will take action po. That's why kailangan po namin na ma-review ng maigi, ma-evaluate po maigi yung Ganyan nga si Batas Mauricio. yung case, and kung nagkasala, of course, sir, ano po natin yan, actionan din po natin yan. Well, sir, may guidelines po tayo pagdating doon sa mga behavior, decorum, and the demeanor as well as the function ho ng isang barangay official. Sa ilalim po ng DILG, sa ilalim ng DILG, meron po tayong USEC po ng barangay affairs. And the law applies to all or none at all. Yes. There are certain laws, sir, na susundin po natin. The abuse of authority, sir, is something that I'm concerned about. The abuse of authority could lead to, number one, pag hindi po maayos to ng DILG, lalaban pa rin po si Kapitan, may ombudsman po tayo. Ang ayaw ko lang po, sir, isa kang barangay chairman, kapitbahay mo, yung nirereklam, yung anong ginawa mo na parang umaksyon ka dahil lumapit sa mga kapatid mo, binakuran mo. Wala pong fencing permit. Number one po, sir, paglabag na po yan sa local government na wala kang fencing permit, nilabag niya po, sabi po ng engineering. So doon pa lang po may defiance na po si Kapitan. Doon po sa kanyang kinalalagyan ng munisipyo. Ngayon po kayo bilang ama ng probinsya. Mas malawak pong saklaw ninyo. Pwede pa patao, pwede nga po kayo magsuspinde ng mayor, sir. Sa pamamagitan ng inyong konseho. Para sa akin, sir, para pareho tayo magtatalo nito. Ikay public official, I am in the 4th estate. So we have here a legal na pwede po natin konsultahin. Siya po, pangalan niya si Attorney Batas Mauricio. Okay. Attorney Batas Mauricio, what do you think? Well, maliwanag po, hindi lamang po kasong administratibo yan. Kasong kriminal pa rin po at medyo mas mabigat po yung kriminal. Pangunahin po dyan, yung pong pagbabakod niya ng walang kaukulang permiso. Kung sa ordinaryong tao po dyan, ang kaso po dyan ay paglabag ng building code lamang. Pero dahil ito po barangay official, barangay captain, at ginamit niya yung kanyang pagiging barangay captain, maliwanag na maliwanag, kaya siya nangahasa ng loob na magbakod kahit wala siyang fencing permit o wala siyang anumang permiso mula sa building official ng kanilang bayan. May ginamit niya kanyang posisyon. Yan po ay graft and corruption sa ilalim ng Section 3 Republic Act 3019, yung pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano po na yung nakasaad dyan? Binabanggit po dyan, Ginoong Bentol po mga kababayan, at ito pong barangay captain na to. Abay, kung gumawa ka ng anumang bagay, may kinalaman sa pagganap mo sa tungkulin at pinapuran mo sarili mo, naku po, pasok po kayo sa kulungan, 6 na taon ang pinakamababang parusa. Yung pong hiwalay na kaso nito, maliwanag din po. Ano po hiwalay na kaso? Paglabag po sa Presidential Decree 1061, National Building Code. May hiwalay na 3 taong parusa ang sinumang Pilipino na maglalagay ng bakod bagamat hindi po siya paunang napahintulutan ng mga otoridad sa munisipyo. Yan po yung medyo nakakatakot na mga pananagutang kriminal. At pagkatapos, yung pong pagpabor sa mga kamag-anak. Ito na naman pong hiwalay na kaso niyan, ang graft and corruption, Ginoong Bentulfo. Bakit po? Pagbibigay po ng hindi makatwirang biyaya sa mga taong kanyang pinapaboran, kamag-anak man o hindi, dahil sa kanyang posisyon. Yun po, mga pananagutan nitong barangay captain na ito, hindi po siya makakatakas yan. At maliwanag na graft and corruption po ang binabanggit natin dyan. Bakit po? Conflict of interest dahil mga kamag-anak nito, dapat naginhibit man lang ito. At sinabihan niya na iba na lang ang kikilos dyan. O di kaya pinahintulutan na niya na magsampahan sila ng kaso, kung hindi man sa pulisya, sa piskalya, o di kaya sa mga hukuman. Pero kumilos siya para paboran, maliwanag po na hindi na lamang po ito ordinaryong conflict of interest, but conflict of interest to grant unwarranted benefits sa kanyang mga kamag-anak. Okay. With that, attorney, nakikinig sa ating kasi si Governor Enrique Miraflores. And then sabi niya, i-consult niyo sa legal, sinabi mo na kung ano yung mga trabaho ng isang public official elected or appointed sa ilalim po ng sinasabi po natin batas niyan, isang pamantayan lang naman po pagdating sa ombudsman. Pagdating po doon sa sinasabing dito ay kaya dinudulog natin kay gobernador dahil pwede niya ipatawag parang punahin doon sa sinasabing defiance nitong si chairman sa munisipyo mismo na illegal po yung sinasabing kanyang violation of National Building Code, no fencing permit. Another thing, graft and corruption,
ay abuse of authority, and then another thing is conflict of interest, pinapaboran ng kanyang mga pamilya. Simple lang yan. Sana nakikinig sa atin si Ombudsman. Ito naman, kung nakikinig sa atin si Ombudsman Samuel Martires, mangingiti rito. Ngayon, babalik ako kay Gobernador. Gobernador, nandiyan ka pa ba, Governor? Yes, sir. Well, what do you think? Ito na, sinamap na namin muna kung ano may pwedeng maikaso at yung paglabag ng isang public official. Yes, so at least klaro na po ni attorney. So may proper courts po tayo na i-file yung mga... No. Why don't you first call muna, Gobernador, instead of dumping ground or nagiging dump site natin ang hukuman, where you can just simply first call them and tell them exactly kung anong mali. Because if not, you're not talking, then it's tantamount to condoning. Sir, like sinabi ko po kanina, ipapatawag ko po sila. All right. Both parties pa ipapatawag po sa opisina. Okay. Attorney and Gov, pareho sila, wala sa record ng DNR eh. Binakura niya para sa kanya. At pinapipirma na to si Eldelisa Idaw, yung matanda, pumunta sa atin. They took care of business, naglagay po sila ng bakod at nakulong po sa loob yung sinasabing matanda. Ayan po yung nangyari dyan. Kaya malinaw, at this point in time, lumabag po sa kapangyarihan, lumagpas na po doon sa sinasabing si Barangay Rodriguez, Rizal Rodriguez, Captain. Alam naman niya, dapat barangay captain siya. Artikulo 536, Artikulo 539 ng Kodigo Sipil. Ang nakalagay po dyan, sino man ang nag-aakala o nag-iisip na siyang may-ari ng isang parsela ng lupa na inuokupahan ng iba, hindi po niya pwedeng agawin sa kanyang sariling kapasyahan lamang. Kailangan niyang idulog ang usapin niya sa hukuman. Dahil hindi niya ginawa ito, ginamit ang pagiging barangay captain, lalo pong lumiliit ang kanyang kaso. Ayun. Yun ang beto. Okay, with that, Attorney, masinlinaw ng sikat ng araw, natututo po si Juan de la Cruz. We're presenting the real problem, real challenges, and we're also trying to educate, emancipate people from the, sabihin natin, from the truth and lies. And then sinasabi ho natin again, from the myth and from reality, at saka yung from the counterfeit, from the legit. Lahat po yung sinasabi natin dito may basehan. Salamat sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Kay Gov naman, kami nagpapasalamat sa iyo, Gov Enrique Miraflores. Ipapatawag niyo sila. At least naman, nagbigay linaw na kami the position that we're standing for the people na walang kalaban-laban. Kaya may hashtag babitag mo. Kontra po kami sa lahat ng uri ng pang-abuso, pananamantala at pagpapabaya. Doon po sa mga taong hinalal at may mga tungkulin po rito. Dito sa parting to, kung itong DILG Action Officer ng Barangay Affairs, si Ferdy Buendia. Magandang umaga po sa Ferdy Buendia. Magandang umaga, sir. Malinaw po yung sinabi po ni Batas Mauricio po na yung ating kapitan po ay lumagpas na po ang kanyang kapangyarihan. So, yung mga complainant po maaaring makasuhan sa kapitan o dumulog sila sa Sangguniang Bayan kung saan nandoon yung property niya para makasuhan si kapitan kung may paglabag sa abuse of authority dahil sa kanyang pagbabakod na wala namang court order. Yes. Tama po kayo. Wala court order po yun. At saka yun ho ang kanyang paglabag para naman po makasuhan siya or matingnan ng Sangguniang Bayan na kung hanggang saan ho yung kanyang paglabag ng kapangyarihan. Maaari ho siyang masuspinde o matanggal sa kanyang kapangyarihan. Okay. Kaya po ang na-violate ni Kapitan, abuse of authority or grave misconduct. Ayun. Sa kanyang kapangyarihan, sir. Okay. Kaya dapat malaking aral po sa ating mga kapitan na bago sila gumanap ng kanilang tungkulin, ay reviewin ho nila yung kanilang duties and function para hindi sila magkamali. Ayun. Sabi nga ho, no one is above the law. Kung nagkakamali tayo, mayroong kaukulang kaparusahan. Okay. Itinatagana ho ng batas. Okay. Ferdy Buendia, Action Officer sa main office dito ho sa DILG. Sinabi niyo na, sinamap niyo po, grave misconduct, abuse of authority sa parte ng kapitan as you're listening. And then si Gov naman, nakikinig sa atin. Si Gov naman kasi, sangguniang panlalawigan, pwede niya ipatawag to kahit as a matter of fact, and he can implement suspension kahit na mayor nga, pwedeng suspende ni... Sangguniang Bayan po, sir. Sangguniang Bayan po kung nasaan yung barangay. Yes, kung sakali man. Yes, sir. Ngayon, kung nakikinig man si Gov, nandiyan ka pa, Gov? Yes, sir. Okay, yan. Dinulog na po namin sa barangay, dito sa Barangay Affairs, dito po sa DILG.
At sinabi niya po yung grave abuse of authority at saka abuse of authority, grave misconduct, lahat po yan. Conflict of interest, nasama po. Well, anyway, Gov, ipapatawag mo naman sila. I will leave it there. Maraming salamat po, Gov. Looking forward na ma-resolve niyo po ito. Thank you. Okay, thank you. Alright, sige. Ayan mga boss, salamat din sa iyo for the Buendia for, listening. Thank you po. Anytime po. Okay, Thank you. sige. Thank you. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Thank you, sir. Mrs., ganito mangyayari sa iyo. Ikaw ay pupunta, babalik ka roon. Papatawag ka ni barangay, ni gobernador. Sabihin mo lahat ng dapat sabihin mo. Nakatape lahat ang ating mga ginawa para sa iyo. Tapos po, makausap ng sa aming programa, ang gobernador ng Aklan, si Jose Enrique Maraflores, ay agad ito'y nagbaba ng sulat. Nagpatawag kay Cap Rizal Rodriguez Sr. ang inarereklamong ito ni Nanay Eldisa Idao at DALG ng Aklan. Agad naman umuwi sa Aklan si Nanay Eldisa Idao March 7. Tuluyan ang tinanggal ang mga harang na bato at sako. Ayan na pong itsura. Abay, maaliwalas. Wala nang mga kung ano-ano. Salamat sa iyo, Gob. At ginagawa niyo po na kayo na namagitan dahil wala po talagang fencing permit. Ito po yung before. Pakita po natin, bago nangyari, ito pong itsura ng bahay noon na, ayan, binakuran sa loob. Kaya dumulog sa ating sinanay. Ito na po ang itsura. Ngayon, ayan, wala na. Malinis na. Ito kami pag nanawagan po sa inyo, trabaho lang, walang personalan. Kayo mga public servant, kami hindi po. Kami po ay nasa media, matataeng at bibig ng taong bayan, ipagtanggol yung mga taong niyuyurakan ng karapatan nila at tatayo po kami. In the meantime, kausapin muna natin si Lola Eldisa Idao. Lola, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, sir. Okay ka na. Salamat. Ako'y natutuwa sa iyo. Pagpapadala mo, ito'y pinaabot mo yung sumbong mo, inaksyonan namin. Nakita namin naman na may nasa punto po, nasa tama po kayo at maganda naman ay ginawa ni Gobernador, yung nagawa niya, ipinatanggal na yung bakod kasi illegal yun, wala siyang fencing permit. So, okay ka na ngayon, Lola? Opo, sir. Salamat sa tulong niyo at nakuha na talaga yung yung binakod nila sa amin. Okay. Ang mahalaga dyan ay nakuha mo yung gusto mo at gusto mo lang, ayan, maliwalas na, pwede ka na, hindi ka na binakuran, hindi ka na kinulong. Sa tulong yan ng gobernador, ha? Bibigyan din naman natin ng credit yung gobernador ninyo, ha? Si Governor Miraflores, ginawa niya yung bagay na gusto mo. Ako naman ay nagpapaabot lang. Hindi naman ako public servant. Yan po ang public servant. Sila po yung naninilbihan sa taong bayan. Pag may problema ka pa, takbo ka lang sa amin. Kahit wag ka nang pumunta rito, tawagan mo lang ako, okay ka na, ha? Opo, sir. Maraming salamat talaga. Okay, sige. Saka kay Gobernador, nagpasalamat din ako dahil naaksyonan niya kaagad yung hiningi ko sa kanyang tulong. Okay. Siya kasi yung ama ng lalawigan. Kaya kahit naman ako, nagpapasalamat na rin sa kanya. Ingat po kayo, nanay, ha? Salamat, sir. Alright. Salamat Okay. po. Alright, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatak po. Tatak Bitag. Sino si Bitag? Si Ben. Sino si Ben? Yung may salamin. Sino si Ben? Yung may bigote. Sino si Ben? Si Ben si Bitag. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.